Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende. So, kung anong mapipick up kong energy, walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, pwedeng magkarugtong sila, pwede rin hindi. So, pwedeng iba scenario dito, iba rin dito, at iba din dito. Pero madalas naman nagdurugtong, pero may chance pa rin na hindi. Ano ba itong the moon? So, the moon, 10 of Wands, 6 of Swords, the moon, 7 of Swords agad. Kasi mukhang may deception na nangyayari dito eh. Kasi deception, umulit na eh. So, may cheating na maaaring nangyayari. Pero wait lang, kung cheating bakit single to? O baka ex to? Kaya lang ex na sila di okay lang kung magkaroon na siya ng iba. Maganda kung dagdagan ko ng ibang card para mas detalyado, kasi nalilito rin ako kung ano nga bang tinakbo ng reading na to. Kaya maganda kung may subject tayo. Rider, Knight of Swords. Para silang nakakabayo. Pero dito iba yung drawing. Well, ang dating sa akin, may single dito na pinatos niya yung may asawa na. Nagkikita sila dito. Pero probably ka-workmate to. Ka-workmate na may asawa na. Ano ba yan? So, whether kayo mismo to or someone na kakilala nyo. Kasi, kung di man tumama sa inyo tong reading natin, edi baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Pero para makilala nyo kung sino yung bida natin, kung kayo ba to or kakilala nyo, single nga siya. Pero na-in love siya or pumatol sa may asawa. Probably ka-workmate. Yung edad niya papalo ng 26 to 49 years old. Ay, teka. Oo. 26 to 39 years old. Lalaki. O pwede ring babae kung extrovert. Or separated siya, or byuda. So, alin man dun sa mga kula natin yung description ng bida. So, dun pa lang malalaman nyo na kung kayo ba yan or kakilala nyo.
Ngayon, palim sila nagkikita, ano. So, dito naman tayo sa Ten of Wands. Tingnan natin kung magdurugtong ba sila or iba yung kwento. Sasabihin ko naman kung nagdugtong or hindi. So, dito, King of Pentacles. Dalawang court card, oh. So, pag ganyan, may mga tao na nakakaapekto. Sa decision making ng bida natin. So, yung bida natin yung nasa description ko kanina. Diba? Sinabi ko yung description. May mga taong sagabal or kontra. Yun yung nagkukos ng struggle dito sa Ten of Wands. Sabagay, mahirap nga kasi yung ganyang sitwasyon, di ba? Pumatol sa may asawa na. Tapos, ka-workmate pa. Or baka, nachichismis na sila. Kasi, may mga tao doon kanina sa, di ba? Mga tao to na parang, sumasawsaw sa sitwasyon. Ngayon, Six of Swords, ano to? So, Six of Swords can clarify ng the Chariot. So, tingnan natin kung magdurugtong ulit or hindi. The Lovers, oh. Kasi may struggle tayo So, sa connection nitong mga to, ang dating sa akin, naputol kasi may sagabal kasi. So, ngayon wala nang sagabal. Ano nga ba yung huli kong sinabi? So, may Ten of Wands tayo. Tapos, Six of Swords. Ito yung struggle card. Tapos, ang huli ay paglayo sa magulong sitwasyon. Na patotohanan pa nung the Chariot na success. Ito ang relationship. So, alam naman nating mali itong ganitong sitwasyon. Pero, sa tinakbo ng reading natin, ang mangyayari, lalayo sila sa mga naninira sa relasyon nila. At sila pa rin. Mananatiling sila pa rin kahit na mali yung connection nila. So, ganyan yung senaryo na maaaring mangyari sa period lang na to. Okay? Dahil meron tayong specific period. Kumbaga, kahit na may mga taong pilit silang pinaghihiwalay or pinagchichismisahan, ang dating hindi nila papansinin or hindi sila matitinag, hindi sila magpapaapekto. Kumbaga, kahit na may problema, mananatili pa rin buo yung relasyon nila. Anyways,
Dito naman tayo sa clue. Ito ang possible zodiac sign ng person, ng bida natin dito sa reading. Libra. Ano to? Wheel of Fortune ay Pisces, Sagittarius, or Aquarius. Ngayon, kung hindi para sa inyo mismo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Ito ang possible zodiac sign ng kakilala nyo, malapit sa inyo, or idol na maaaring tamaan ng reading natin. Kung hindi man para sa inyo, ito nga, Aries, kapwa Capricorn, Magician, Mercury, Virgo, Gemini. Gemini. Ngayon, ito naman tayo sa clue. Tulad nung instruction ko kanina, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo mismo, sa person nyo, kakilala, or idol. So, may someone na may pekas, freckles. Ito, malaki ang hinaharap. Ayan. May uwang sa bibig, sa ngipin, ayun o. May uwang. Buntis, or mabubuntis pa lang sa period na to. Or malalaman na buntis. So, may pregnant tayo. So, third party situation tayo, di ba? Alin man dun sa babae. So, case to case basis. Kung lalaki, dalawang babae, di isa dun sa dalawang babae yung buntis ngayon, o mabubuntis, o malamang buntis. Or kung dalawang lalaki, isang babae, di yung babaeng yun, siya yung magiging buntis, baka buntis na nga. O malalaman na buntis, or mabubuntis pa lang sa period na to. Basta may clue tayo, pregnant. Ngayon, dito naman tayo sa Oracle. Ano pang mensahe ang kailangang malaman ng mga Capricorn sa period na to? So, dito, hindi na siya karugtong nung kanina. Iba na to. Baliktad pala. So, may peace tayo. Di maganda. Peace connection. Peaceful connection. Saan kaya yan? Sa relasyon ba yan? Kamag-anak? Asawa? Kapatid? Magulang? Teka, dagdagan pa natin. Dog, relasyon to. Sa relasyon. Nandun ng loyalty. So, relasyon to or kapatid. Pero mas tatama to sa relasyon. Peaceful ang relasyon. Sa period na to. Or kung magkaroon man ng away or nangyayari na yung away, magkakaayos din. Kaya may peaceful connection. Gratitude.
trust. Ano kaya yun? Medyo maingay nga lang yung ambulance. Ewan ko kung naririnig. Ano kaya ito? Garden. Bear. Gratitude. Trust. Ano kaya ito? Well, ang dating sa akin magkakapera ang iba sa inyo. Parang trust na magkakapera. OMG. Trust the universe na magkakapera. Maniwala, magtiwala. Have faith na posible to. Kaya may gratitude. Magiging thankful na magkakapera. Saan nang galing? Maring sa maraming tao. Hindi ko alam kung bakit maraming tao. Baka maraming magbabayad ng utang. Or customer siguro to. Group of people Customer. Mga magbabayad ng utang. Or may magdo-donate. Or may someone na baka maging generous. Kaya magbibigay ng pera. O baka makakautang ng iba sa inyo. Saan makakautang sa social media. Social media. Sa application. Loan application siguro. Or baka to. Yung pinaprocess sa pamamagitan ng internet. Who knows, baka SS to. Diba pwede namang mutang doon. Pwede nga ba? Nakalimutan ko na Oo yata. Pwede yata umutang sa SSS. Or baka tungkol to sa sick leave na babayaran ng SSS. Or ewan ko kung saan uutang yan. Pero mukhang doon ipaprocess sa internet. Gagamitan ng internet. Baka nga sa internet or application. Social media sana sabihin ko. Or application nga siguro. Alam mo, pag-ibig loan ba yun? Who knows, baka magagamit ang PhilHealth. So, hindi ko alam kung saan nanggaling yung pera. Pero, ang indicator lang application or internet. Or group of people nga. Sabi ko nga kanina, iba-ibang klaseng tao. Like customer. Or may magbabayad ng mga utang kung maraming pinautangan, or may magiging mabait, mandilibre, bigla na lang namigay ng pera kasi baka nagkapera yun tapos naambunan yung iba sa inyo ng pera. Ano pa ba gantong scenario? Nanay siguro. Nanay. Oo, pwede rin naman sa nanay nang galing yung pera. Or babae. Kung di man literal na nanay nila mismo, di babaeng nanay na. Or boss. Or kung di man ganun ay reconnection.
reconnection mula sa babae. Regardless kung sino to, basta babae. Pero probably may anak na siya na makakausap ng iba sa inyo through social media. Baka mag-chat to, tumawag. So ewan ko kung sino to, pero again magiging thankful ewan ko kung anong reason. Baka ex nila to or crush, love interest, or nakaaway babaeng kapatid, or babae na nanay malamang, or babae nga na nanay na kung di man biologically nanay ng iba sa inyo. Ngayon, dagdag pa ba tayo? Sige, last spread na to, pero hindi pa to yung last deck. Ito maganda in a way na may devotion, understanding. Saan ba yan? Devotion, parang commitment na to. Saan ba to? Anong subject dito? Babae. May as doon, no? Eh di ano yan, faithful. Kasi may babae doon, no? Devotion, understanding. So tatama lang to sa lalaki. Lalaking Capricorn. Ito yung asawa nila na yun nga magtiwala na wala namang iba yung asawa nila or girlfriend. Saka ito mismo yung magiging understanding kung nagiging seloso yung Capricorn. Kasi may ano tayo eh. Jealousy. Maraming pwedeng meaning, pero sa case na to eh, jealousy to. Parang nagsiselos yung may pinagsiselosan yung Capricorn na lalaki, pero mukha namang faithful yung babae at magiging understanding siya, hindi siya maiinis kung pinaghinalaan siya ng masama. Anyways, dito na tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. Bali, general advice at prediction na tong deck na to sa period na to. So sabi, wisdom is your heritage. Seek knowledge and preserve it. Ito, protection. Great sabi ko kasi mukha siyang G, pero create pala to. Create a safe space within this circle. You are protected and empowered. Tanghuli, focus your energy. Your intentions hold great power. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.